constitutional na yon. Sabi ko nga, wala nang batas na sinusunod si Martin Romualdez. Wala na siyang batas na sinusunod. Kasi ang sinusunod niya is leading to communist dictatorship. Nakita naman natin yan. Ang ginawa sa Quadco, wala din sa konstitusyon. Kahit ang Vice President, kanilang pinaglalaruan. Di ba? It's because kung napaglaruan nila ang Vice President, how much more yung hindi Vice President patakot sa kanila. Di ba? Makita ninyo ang yung patutunguhan sa ginawa nila. They're practicing kangaroo court because ginamit nila ang komunista para litisin yung mga kalaban nila sa politika. So, unconstitutional yun. Kaya nga, dapat ang tao magsigaw na. Sir, anong masasabi nyo doon sa DPWH? Hindi naman sila nanghingi ng dagdag na budget pero binigyan sila ng 288 billion na additional. Ito pa. Kasi yan ang source of funds nila sa pagnanakaw. Alam mo, ang pondo, kung anong ihingi ng Executive Department, yun ang ibigay ng Kongreso. Because the power of the purse nasa kanila. Inabuso lang nila. Pero kung anong hiningi sa Executive Department for implementation, yun lang yun. Huwag ninyong dagdagan. Pero hindi nagdagan eh. Laki pa. Because, sabi ko nga, ang tawag ko nga dyan, dinagdagan nila ng ito, devil funds. Anong ibig sabihin ng devil funds? Diba ang devil ng kumbinsi nga, punta ka dito, dito ka, diba? Dito, may bibigay ko sa'yo. That is used for yung paninintal ba sa Bisaya pa, di ba? Para magkaroon siya ng maraming politikong papanig sa kanya, para kung ano yung gusto niyang gawin na labas sa utak niya, masusunod, yon ang devil funds. In fact, that is unprogrammed funds. Dalawa, pinipirahan nila ang regular funds, pinipirahan nila ang mga insertion kasi within the regular funds may insertion sa lahat na department including DPWH. Di ba? Lahat na pinapasokan ng insertion for pagnanakaw yan. Tapos may komisyon pa. Yun na nga, maglagay ng pira, kaya nga yun ang pinalagan ni BP Sara sa education. Di ba? Pumalag siya dahil pinapasok ni Tambaloslos yung insertion para sila ang ng project, maglagay sila ng magpatang sa project na wala rito, wala doon, tapos sila mag-control sa mga contractor. Kaya ito kasi yun paparating pa lang ang mga budget deliberations, yung mga sinasubmit ng Executive Department nasa utak na yan ng mga politiko, di ba? Nasa utak na yung mga politiko at may mga kausap na din sila ng mga contractor, supplier. Sasabihin na din nila, ay, meron akong pinasok, ito, sa'yo yan. Bukas pa na, magkano ibigay mo sa akin, mag-advance ka na. Di ba? Yun ang mga kalakaran dyan sa pagnanakaw. Public knowledge na yan. Hindi yan sekreto, Hindi yan sekreto. Public knowledge yan. So, regular funds pa lang yan sa mga department. From top to down. Di ba? Lahat na yan. Lahat politiko, nanunumuno, ganon ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, regular funds. Kasunod nun, insertion. Regular funds, Baka po pwede suotin na lang para hindi tayo nahaluan ng mga iba kasi Pangalawa, yung regular funds. nagbigay niya ng Chinese, Lagyan ng yun ang insertion. request niya. Para daw special hindi na yun. tayo, para alam natin na tayo Ikaw politiko huwag kang makialam dyan. Akin yan. Kasi ako nag-insert niyan. Ako ang sunod. Sino ibigay ko ng supply? Suotin po natin yan kasi Ang ano program pala ko. tandaan na Iyan ang magkakasama tayo. pinakamalaking devil fund. Kasi hindi mo alam Hindi kung yun. ano ang papuntahan ng mga pundo na yan.
Nilagay na lang yan dyan as an program because it is the discretion of the politiko. For example, Martin Oval, siya sa House of Representatives or sa upper house, sila ang maglagay. Magkano at anong proyekto. In fact, ang mga proyekto, utusan yung mga agencies. Hoy, ano bang mga naisip mo? Yan na talaga na. Yung talagang nandiyan ang mga lahat. Pero ako ang maglagay ng puso. Ako ang mag-isunod. Huwag kayo mag-isunod. Yan ang mga malalaking pera na taon-taon ninanakaw ang politiko natin. Lalo na kung you are the Speaker of the House because the power of the force lies in the House of Representatives. Doon nag-umpisa ang pag-budget kasi nga may kapangyarihan. So yun ang source of corruption. Kasi may nababasa ako sa mga social media na ayaw nila imbestigahan ang budget ni Bongbong Marcos, yung confidential. Oo, kasi Ano masasabi nyo doon, Jose? Kasi, ang confidential, ikaw lang ang may alam anong gusto mong gamitin. Ibulsa mo yan. Gawa-gawa ka ng mga papel na talagang ginastos mo. Kaya nga sabi ko, ang confidential fund can only be liquidated by conscience. Ikaw lang nakakaalam mo anong ginawa mo eh. Bakit si Bibi Sara pinapunta doon sa Kongreso, pinapasubmit ng resibo na wala naman yan sa COA rules? At saka bakit sila ang nagde-decide na imbestigahan resibo to resibo? Trabaho naman ng COA yun. Kaya nga dapat na silang bastusin. Bakit? Hindi na alam magbatas. May COA rules, batas yun. Na ang confidential fund is liquidation by certification, hindi resibo. Eh bakit umantong sila noon sa papuntahin ng Vice President? Ipa-present by receipt. Di gago sila. Di ba? Eh kaya nga, mayroong nagsasabi lahat. Bakit hindi lahat ng mga may confidential fund? Ipapatawag nyo, bakit si Bibi lang? It's because ang kanilang intent and purpose, papahiyain niya si Bibi Sara. I-demolish nila dahil hindi nila matalo-talo si Bibi sa 2028. Yun ang katotohanan dyan. Wala silang laban ni Bibi Sara sa 2028. Kaya nga, ngayon pa lang, ngayong presya na lang. Pero sa ginawa nila, sino ang nagsasabi? Di ba ang taong bayan? Dahil wala na silang ginawa, kundi ganun, magtakaw, magdimulis, puro politika. Oh, ano mangyari sa atin? Nga. Kaya nga, dapat maintindihan sa taong bayan ang mga ganyan nangyayari sa atin. Jose, follow-up. May patutunguhan po ba itong impeachment case na inihain nila na ako kay Bibi Sara nila? Ay, lumalaki ang oposisyon ngayon sa taong bayan, kahit mga religious sector. Dahil naiintindihan nila na tama si Sara, si Bibi Sara. Kaya nga, kinampihan nila si Bibi Sara dahil nakita nila na malinis si Bibi Sara at walang kasalanan. Bakit ninyo i-impeach? Kung may ma-impeachment yan, si Bongbong Marcos, anong unang kasalanan ni Bongbong Marcos? Culpable violation of the Constitution. Dinala niya dito ang nuclear missiles ng ibang bansa. Di ba? Which is labag sa legal batas. Yan ang number 1 violation, culpable violation of the Constitution. Dapat siya ang ating i-impeach. Ngayong pagkabangag niya, hanggang ngayon, hindi na sinasabi na hindi ako bangag. That is betrayal of public trust. We trust to him, but hindi siya magsalita na hindi ako bangag. You betrayed the people, Bongbong Marcos. So, violation na yan ng kanyang katungkulan. Diba? Public trust is a public office. Yung mga pagnanakaw na hindi niya kayang buwagin. Yung mga pagpasok ng mga droga, marami siyang kasalanan. Ang Vice President niya, walang kasalanan niya. Di ba? Oh, dapat may impeachment si Bongbong Marcos. Okay? Tingnan yung ginagawa nila sa Wala na din silang
ang member ng kwan ko, na almost puro mga komunista. Nag-practice na sila. Nag-practice nila as a kangaroo court. Dahil pinapakita nila sa taong bayan, even the military or police, kaya namin. Ha? Ikutin. Kaya namin putulin o patayin man. Ibig sabihin nun, wala ka silang kangaroo court na eh. Yan ang komunista eh. O, di ba? O. Yung sa kuan sir, yung sa about dun sa 25 tons, wala silang paliwanag kung saan. Tingnan mo. Yung 25 tons na nilabas, ilang container yun? Oh, halos mga Anong paliwanag nila? Ha? ngayon wala. Dahil nasanay sila, dahil ang taong bayan ay hindi nagsalita. Tama. Yes, tama. Kaya hamunin ko kayo for love of country. Ha? For love of country. We will offer our life, buhay, para sa bansang ito. We will offer it para sa bansang ito. That is the only way na magiging Pilipino ka, maging Pilipino ako, maging Pilipino tayong lahat. Pero kung magmokmok ka lang dyan, hindi ka Pilipino. Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Thank you. Marcos Anis.